Dapat sana hindi na siya alam mo yun, hindi na siya umanap ng babae na makakasama niya eh. Kung hindi pa siya handa. Pero, tanong ko sa'yo mo, masaya ka pa ba? At least, kung maghiwalay man kami at naging lesson ako sa kanya, I'd be thankful. Pag ba nag-aaway kayo, pinapalayas ka niya? Oo, pinapauwi niya ako dito. Pag napauwi niya ako sa sukat, umuwi ka na doon, umalis ka kung gusto mo umalis. Grabe. Yes, ma'am. Kay Ruth? Yes, ma'am. May nabol po ba kayong oras, ma'am? Ano, ma'am? Ay, kailangan lang ako kabulin tao. Okay, sige, try natin. Pero may pabayad ako sa kuya, yung ipon ko lang. Mahirap na. Nakasan ako. Okay ka na, ma'am? Alright. Siyempre mag-iingat pa rin tayo, ma'am, kasi siyempre buhay pa rin natin to. Oo, buhay pa rin. Ha? Ano yung vlog? Ano lang yan, ma'am? Reels? Oo, pang reels. Ay, naku, nakakapagod. Nakapagod ba ang araw? Totoo, galing pa ako trabaho ko. Trabaho ko nila. Oo. Alrighty guys, so napick up na nga natin si ma'am and biyahe natin guys is mula dito sa Sukat hanggang BGC to guys. So medyo malalayo din konti and update ko na lang kayo once na mahatid natin sila guys. Alright, let's go. Oh, gagana. Ayan, narinig mo ko, ma'am. Narinig mo ko? Apo. Ayan. Kala ko di mo ko naririnig. Loading sa ma'am. Ang tagal sumagot eh. Okay lang ba, ma'am? Okay lang ka, ma'am? Oo. Sabi mo kanina, ma'am, pagod ka na sa trabaho. Pagod talaga. Ano ba trabaho niyo, ma'am? Pwede bang malaman? Cashier sa isang restaurant. Oh, okay. Sa Taguig. Lalo na pagka, matao yung restaurant na... Oo, matao talaga. Nakakapagod nga naman talaga. And ngayon, papasok ka pa lang. Papasok Hindi. ka na naman, o ano? Naka-out na ako kaninang hapon pa. So ngayon, bebe time naman. Ay, Bebe time. Maka-away time. ay kaaway. Away time ba? Oo. Kaya ba may mga gamit ka ngayon? Pauwi doon. Pero kapag nilalayas ako pabalik, babalik ako sa hub. Ah. Taga saan ba mo? Dito sa Sukat o doon? Taga-Taguig. Ah, okay. So ikaw taga dito ka sa Sukat. Oo. So pag nag-away kayo ngayon, babalik ka ngayon sa Sukat. Oo. Magpupukulit ang joyride. Chill-chill lang kayo dapat. Ah, nakakapagod ka. Magkasama ba kayo sa trabaho, ma'am? Hindi. Pero malapit lang yung work niya dito sa may FTI. Ah, akala ko pa naman long distance na kayo eh. Hindi, magkasama nga, kaya kailangan nakakapit na araw-araw. Grabe ka na sa mabibisit mo, buti nga ikaw meron kang ganyan eh. Ay, nako, dapat nga wala din. Bakit? Nakaka-stress ka. Pagod ka na sa trabaho, pagod ka pa sa kanya. Ayun lang. Ang ano doon, wala man lambing, no? Pag Wala. uwi mo. Sakit pa sa ulo. Ano ba yan? Akala ko swerte na yung may mga jowa eh. Hindi ah. pa lahat. Hindi lahat. Swerte sa pag nakatagpo ka talaga ng maayos na tao. Pero kapag hindi, wala. Na nga. Bakit lang? Iyak ka lang. Agoy.
Matagal na ba kayong magjowa, ma'am, o bago pa lang? Mag 7 months, pero hirap kasi kapag, alam mo yun, parang wala siyang pusa, wala siyang, basta parang wala siyang pakaramdam. Yun lang, hindi siya tumutulong sa mga gawaing bahay, parang mga ganun. O, Gumagawa naman, pero alam mo yun, parang kailangan mo pang sabihin na, uy, ayusin mo naman to, uy, mag-ano ka naman, wala eh. Parang naman kami pagod sa trabaho, pero gusto mo sana yung may kusa din man lang, no? May, oo, kasi araw-araw ka naman. o, Hindi ka lang naman pagtatrabaho lang. Alam mo yun? Tutulungan nga kayo sa trabaho, pero kailangan mo pang sabihin sa kanya na kailangan yung mga dapat niyang gawin. Hindi naman na siya bata para utusan mo na, kailangan mo ganito, kailangan mo gawin yan. Hindi na eh. Alam mo yung mga obligasyon mo eh. wala nang kusa, wala pang lambing, no? Hindi naman, never naman naglambing. Grabe na. Kailangan magalit ka muna bago ka lambingin. Dahil sa totoo lang, mas masarap magkaroon ng kasama sa buhay na, alam mo yun, parehas kayo ng goal, parehas kayo ng, ano ba? Oo, yung parehas kayo ng direction. Pero alam mo yun, parang, alam naman niya sa sarili niya na hindi niya pa kaya. Dapat sana hindi na siya hindi na siya umanap ng babae na makakasama niya. Kung hindi pa siya handa, sana hindi niya ako kinuha. Diba? Live-in ba kayo, ma'am? Oo. Yun lang. May isa talaga mag-suffer sa inyo eh. Katulad ko, nag-suffer na ako, diba? Wala naman akong ginawa na ikakagalit niya. Mas iniisip ko pa yung mga sasabihin niya kung gagawin ko yung mga bagay na ayaw niya, diba? Pero siya wala eh, ginagawa niya pa din. Ano magagawa ko? Wala ka naman choice. Kahit naman sabihin natin paulit-ulit kung ayaw talaga, wala kang magagawa eh. Pero, tanong ko sa'yo, ma'am, masaya ka pa ba? Hindi ko masabi kasi, alam mo yun, ayoko naman siyang iwan sa part na dahil ganyan lang siya. Iniintindi ko pa rin hanggang sa kaya kong intindihin. That's right. Pero kung hindi niya tutulungan yung sarili niya na kailangan ko baguhin yung ano ko kasi may tao akong nasasaktan, may tao akong napapabayaan. Alam mo yun? Kaya siguro ganyan siya, ma'am, kasi ikaw yung mag-guide sa kanya. Kasi, ayun nga, may sa kanya. Hindi naman laging ikaw yung mag-guide eh. Dapat alam mo yung sarili mo yun eh. Pero sabi nga nila, di ba? Kung hindi ikaw yung babaeng gusto niya magbago, wala kang magagawa. Kasi may mga tao naman na kapag nare-realize na kailangan ko magbago kasi ayoko itong mawala itong tao na to. Pero may tao naman na ayoko magbago. May time kasi para ang sabi niya, ba't kailangan ko magbago? Ito na ako, di ba? Yes. Ang pangat ng ano. Siguro wala pa siyang masyadong natututunan o wala pa siyang mga lesson na nangyari sa past niya kaya ganyan pa siya ngayon. Pero once na mangyari yun, ma'am, yung ngayon, matututo yan. Siguro kasi lahat naman sa huli ang pag-isip. Oo. Meron at meron din yan. Pero sa ngayon kasi wala pa nakagawa sa kanya ng ano. Oo. Pero kung sakali naman na kung gano'n, Oo. ang akin lang, kung makakahandle siya ng babae na talaga as in na magbabago siya, masaya naman ako, at least nag-grow siya, diba? Nag-grow siya sa taon. Hindi ako magagalit na, ay, kasi hindi niya nagawa to sa akin. Masaya ako kasi nagawa niya yun. Diba? Kahit wala na kayo, di ba? Sa part na ayaw mo nun, pero nagkaroon siya ng growth, masaya na yun para sa'yo. Oo, masasaktan ako, pero andun ako na finally bago siya. Diba? Finally, sinubukan niya dun sa taon na yun. Diba? Yes. At least, kung maghiwalay man kami at naging lesson ako sa kanya, be thankful. Diba? Kasi nakakapagod actually talaga. Sabi ko, bata pa ako nung kinuha niya ako, 23, di ba? Sa 25 na, wala pa sa isip ko na mag-live-in, pero sinubukan ko. Tama nga yung mga magulang natin na pag nag-asawa ka ng maaga or nakipag-live-in ka, mahirap pala talaga.
Mahirap lalo na bago pa lang kayo, mas 7 months pa lang, hindi nyo pa masyado kilala yung... Sa bagay, sakalan mo lang kasi makakilala din naman yung isang tao pag nakasama mo. May magandang ano din naman yan, paglilibin nyo agad-agad. Yun nga, doon ko na rin na ano pala talaga, mahirap pala talaga. Kaya kailangan kapag mag-aasawa, kailangan buo yung decision mo, buo yung tao na makakasama mo. Actually talaga, alam mo yun? Yes. Desidido. Pero kung ganun lang na uunahin yung mga kaibigan, yung walang pakialam, parang iisipin na lang, ay, hayaan ko lang kasi ano. Matropa din mo. Matropa, oo. Ako tinigilan ko nung time na sumama ako sa kanya. Lahat ng friends ko parang madalang na lang ako. Kahit gusto ko sumama, iniisip ko, ay wag kasi may kinakasama na ako kailangan. Andun ka pagkadating niya galing sa... Oo. May ano na, alam mo yun, parang mas inisip ko pa rin na may respeto ba, kumbaga. Kasi syempre kasama mo yun. Pag uwi niya wala ka, eh di ba? Mas lalo kayo mag-aaway. Saka lalo babae ako. Yes. Makikita niya, o asa ka na, nakikipag-inuman ka naman. Bakit naman yun? Syempre magagalit siya. Pero siya, wala eh. Niisip niya lang, ganto, ganyan. Wala naman akong ginagawang masama eh. Wala kang ginagawang masama, pero hindi ka pa nakapag-ayos ng, ay naku. Wala pang pagkain, uuwi ka, alam mo yun. Kapag darating siya, nakaayos na may pagkain na, maayos yung higaan namin, nakakain na lang para, kasi maaga pasok niya eh. Alam mo yun, parang asikaso ka talaga, pero ganun talaga ang buhay, wala kang magagawa. Choice ko naman yun eh. Yes. Pinili ko naman siya eh. Baka para sa'yo talaga mo, para maging mabuo siyang tao para sa'yo. Baka ikaw yung magbibuild sa kanya na magpapakita ang totoong buhay ng may asawa. Diba? Hindi din. Malay mo sa'yo, di natin alam kasi bago pa lang naman. Kaya malay mo sa katagalan mo, matututo din yan. Tignan natin, pero mali mo, di ba? Sabi ko sa'yo, kapag uuwi ako. Diba? Ayoko lang ipilit yung sarili ko. Ayoko na lagi akong pinagtatabuyan kapag ganyan. Pag ba nag-aaway kayo, pinapalayas ka niya? Oo, pinapauwi niya ako dito. Pag napauwi niya ako sa sukat, umuwi ka na doon. Umalis ka kung gusto umalis. Grabe naman. Diba? Na halos, Ang sakit-sakit naman nun, no? Pagka ganun yung ginagawa sa'yo. wala kang magagawa. Ganito mo yun. Hindi ko ma-imagine. Ako din, hindi ko din na-imagine na nakatagpo ako ng lalaki na, alam mo yun. Pero wala eh, mahal ko. Kaya inintindi ko at tinanggap ko. Kasi sabi naman talaga nila, ang lalong mas kumakapit naman talaga sa relasyon, isang babae. Merong isa. Limang babae, hindi man lang. Merong isang kumakapit sa relasyon na lang maising. Pero minsan nakakapagod din pala talaga, no? Kahit sabihin natin na kailangan mo siyang intindihin, kailangan mo siyang antayin na baka ma-realize niya. Pero pagod, totoo pagod. That's so painful sa side mo man. Doon pa lang sa pinapalayas ka. No? Napakasakit nun. Grabe, away lang yun eh. Pwede nyo naman pag-usapan ng maayos. Kung kakaintindihan, edi pag-usapan nyo naman, hindi naman solusyon yung papauwiin mo na lang siya, ganun, dahil sa inainis ka na rin, ganun. Feeling ko man lungkot-lungkot mo, okay ka lang. Wala tayong choice para mag-emote-emote. Kailangan lang maging, papapaga na ng loob to. Buti na lang, tinuruan ko ng nanay ko bago man siya mawala. At tinuruan niya ako maging matasar. Yes. At thankful ako doon kasi hanggang ngayon, matapad pa din ako. Ma-realize mo din, no? Parang, deserve mo ba to? Deserve ko ba to? Na halos ginawa ko naman lahat. Ganyan talaga, may mga question na ganyan na tumatabo sa isip natin nung pag tayo punong-puno na sitwasyon na feeling natin hindi na natin kaya. Oo. Ma'am, nag-vlog ako, okay lang ba ma-post ko to sa Oo naman. media? Ayan. Ang paka ng mukha ko.
Okay lang yan, ma'am. Pero at least kahit pa paano, may nailabas ko yung, ano mo yun. Yung sama ng loob mo, yung kinikimkim mo kanina pa. Oo. Nararamdaman ko kasi sa'yo kanina, parang ang lungkot ng dating mo eh. Parang ang bigat-bigat, no? Oo. Kaya kinausap kita. Parang may problema to siya. May problema talaga. E tingnan ko lang kung papauwi niya ako. Baka text lang kita, kuya, uwi na ako sukat. Pag andito pa ako mamaya, kung tinext mo pa, pwede naman. Bala siya kung pauwi niya ako, di uuwi. Alam mo ba, ang sakit kaya nang lagi ka nagmamakaawa para, alam mo yun. Oo. So, Nabes ako magmakaawa dyan. dapat yung babae ko, dapat hindi ka nagmamakaawa. Oo. Kasi ano na, kababaan na ng dignidad yun. Pero choice ko magmakawa kasi ayoko naman din mawala. Pero, na-realize ko na hindi para sa lahat kailangan mo magmakaawa. Kasi kung mahal ka nun, hindi naman gagawin yun. Tanggap ko yung buong siya. Minahal ko siya ng buong na kahit alam kong hindi siya okay sa mental health ko, pero tinanggap ko siya. Tsaka masaya ako. Masaya ka ba talaga? Masaya na oo, pero masaya na hindi. Same lang. Ingat ikaw. Ito pala yung page ko, ma'am. Thank you, ma'am. Alright, mga ka-ride. So, nahatid na nga natin si ma'am, guys. So, andito tayo sa may BGC Park. Grabe yung pinagdadaanan ni ma'am, guys, no? So, kanina kasi pag nandun ako sa may pick-up location, pagdating niya, ang lungkot ng mukha niya, guys. So, habang nasa biyahe kami, actually hindi ko rin sana ibablog kasi feeling ko kasi uulan dun sa dadaanan namin. So, bali parang mapuputol din naman sa isip-isip ko. So, habang nasa biyahe kami, guys, hindi ako mapakali. Sabi ko, parang hindi okay talaga. So, parang yung nararamdaman mo na, ano, guys, na may bigat na dala-dala yung kasama mo, parang gano'n. Nung nandun kami sa stoplight sa may Merville, inopen ko yung camera ko, doon ko na inopen, and then kinausap ko siya. So tinanong ko kung anong problema niya. So ayun, nag-open up si ma'am na ganun ngayon nangyayari sa kami mag-jowa. Naaawa lang ako para kay ma'am. Pag-pray natin sana si ma'am maging okay siya, maging okay mo. Malagpasan niya kung ano man yung problema niya, iniisip niya, at sana magkasundo na sila ng jowa niya. Namumblema siya dahil sa jowa niya, guys, dahil sa pagtatrato sa kanya, which is yung love na binibigay niya sa jowa niya, hindi nasusuklian doon sa love na binibigay niya. Alam mo yun, guys, binaba na yung pride ni ma'am para lang maging okay sila lagi nagpapakumbaba. Pero hindi rin naman natin may tatanggi kasi gano'n nga, super love naman to ni ma'am, yung jowa niya. So kaya niya nagagawa yung mga ganun, yung pagmamakaawa na maging okay sila. So pag-pray natin si ma'am na sana maging okay, hindi na siya problema, and ma-handle pa niya yung sitwasyon kasi kailangan yung pasahero, guys, si ma'am, kailangan niya ng makakausap para mas gumaan yung pakiramdam niya palagi. Ano yun, guys? Alright, so ang dami-dami ko nang sinasabi, mga ka-rides, and uuwi na ako, guys, kasi maulan. So wala akong kabuhateng extra dala, and napakadelikado yung kalsada, guys, kasi napakadulas. So babawi na lang ulit ako bukas siguro sa biyahe. So hanggang dito na lang, guys, yung vlog ko for today, for tonight. Yes, maraming salamat sa panood. Try to keep it, yun ang importante. Peace out.